Okay, good evening po sa inyong lahat. Sa mga nag-pray, ang pamilya Loyola po ay nasa Japan na po ngayon. The whole family. Kaya namimiss ko na kaagad si Kayna, ano? So, napaka-sweet ni Kayna. So, thank you for your prayers and please continue to pray that the Lord will use them doon po sa ating misyon. Alam nyo naman po ang konteksto ng misyon sa Japan, hindi po siya madali. And isang bagay din po na magandang makita natin na nakatutuwa na nagkaroon ng pagkakataon na makasama niya yung pamilya mismo, yung buong pamilya. Because I understand the difficulty na magmimisyon ka, magmiministeryo ka. Nakita nyo naman kung gaano kasipag si PMJ, di ba? Si Pastor Mark J. Sa gawain dito, sa Pampanga. So makikita natin na talagang very dedicated, hardworking, Thursday, Saturday, tapos yung Sunday. Kaya naman, no wonder kung bakit ang gawain po doon sa Pampanga ay talagang pinalalago at pinagpapala po ng Panginoon. So ngayon po, I am very sure na magkakaroon na naman ng magandang resulta ang kanila pong mission trip doon po sa Japan. At ipag-pray natin yung mga anak-anak at mga kapatid natin doon, yung mga mananampalataya doon sa Japan na talagang ang Diyos po ang siyang gumawa. Kasi like for example, yung sitwasyon po natin doon sa London, so, yung difficulty nandoon at nasa proseso po tayo ng pagkilos at nire-ready rin po natin dapat ang mga sarili natin sapagkat syempre, we really mean business with God. Ibig sabihin, we are very sincere na ang ating pong usapang misyon ay talagang bago pa ang kahit sino, ang church natin mismo, ang willing na talagang mag-take part and magpadama ng support, not just doon sa mga kapatiran natin sa misyon, kundi sa ating pong napakasipag na music director, ang pastor po ng Living Water Baptist Mission, London. Sino sa inyo ang gusto na magkaroon tayo ng piano rito? Kasi puro keyboard ang ginagamit natin dito, di ba? So, grand piano, okay? Gusto nyo bang magkaroon tayo ng grand piano? So, pangako, next week, may grand piano na tayo. Sino sa inyo natutuwa na, yung ngiti nyo, parang hindi kayo naniniwala sa akin, May grand piano na po tayo next week. Kanina po, tiningnan na kung paano iaakyat dito, di ba? So, yun po kanina. So, ang susunod naman, kung paano naman natin babayaran. Di ba? Siyempre, yun po yun eh. At ako po'y napaka-positibo ko. Kung kailangan po na ibenta ko po ang aking ilang mga bagay-bagay para makadagdag sa kayo naman, no? Napaka-bilis nyo namang mag-isip. Mga kapatid, ang tingin ko po sa edad ng church na ito, magandang may grand piano na po tayo. Ang kanta, Yamaha di ba? Yamaha. Tapos, bali, yung ano niya, ano ba tawag ito? Seryoso po mga kapatid, seryoso po. May grand piano na tayo by faith next week. Yan. Makakakanta na po si Ate Miriam. Sapagkat si Ate Miriam ayaw mag-solo na ang gagamitin yung mga ganyan. Gusto niya ang pang grand piano po. At ako'y naniniwala na talagang next week, areglado na po yan. Merong ilang mga, like for example, pagagandahin natin ganito, pero yung yung mismong tunog niya, galing sa hotel. Kaya tingin ko po, kaya pinatingnan ko na po kay Pastor Jabez. At kung di raw po natin kukunin, sila kukuha doon sa London. Isipin nyo po, dadalhin niya sa London yon. So para hindi mahirapan si Pastor Jabez, dito na lang po sa atin, Dito sa atin. Nahihiya po kasi akong nagpapastor si Pastor Norman dito na wala pong grand piano. At
Okay, so excited na po ako mga kapatid. Excited na po ako. Wala hong biro. Kanina po, 'di ba? Sinukat na po kung paano pagkakasyahin po dito kasi nung una po, yun yung nakahadlang sa atin. Pero buti na lang po nung una nahadlangan tayo. Kasi po, yung halaga ng kukunin natin nung time na yon, siguro 3 o 4 na doble po nung halaga na ganun kataas yung presyo po nung kukunin natin noon. Sa positibong pagtanaw ko, kaya po natin yun eh. Pero ngayon po, mga kapatid, kumbaga, 4 na beses na mas mababa doon po sa... Pero ang tunog po, pumasa na po kay Ryan Cayabyab, mga kapatid eh. Areglado na po tayo dyan, ha? Areglado na po tayo. Tama ba yun? Ryan Cayabyab ba yun? Yun sa... oh. Gusto mo yung yung dahon ang ginagamit? Celerio, hindi po ba? Okay, so celerio. Oo, happy birthday, Preacher Jonel, ha? Happy birthday, Preacher Keben. Si Preacher Keben, magbe-birthday na rin yan di ba, sa Friday. Okay, so dito po natatapos ang service natin, mga kapatid. Proverbs chapter 28, please. Proverbs chapter 28. Babasa po tayo ng isang talata. Ang magiging message natin, ang title po, Be Blessed by Your Faithfulness. Be blessed by your faithfulness. Okay, kung nakita na po, Proverbs chapter 28 and verse number 20. By the way, andito si Pastor Jason. We are very happy sa resulta ng kanilang evangelistic meeting. Isipin nyo po, 65 ang first-time visitors at 63 ang nag-profess. Di po ba? So, nakatulog lang po yung dalawa kaya hindi nag-profession. Pero kung gising po yung dalawa na yon, kasama po sana yon, mga kapatid. Alright? So, tapos, thank you sa prayers ninyo, yung sa vegan. At talagang sila po'y nakapag-accomplish din doon po sa kanilang anniversary. All right, Proverbs chapter 28, verse number 20. I would like to request everybody sa ating first reading, I would like to request the congregation to please read our text. Proverbs 28, verse 20. Ready, begin. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Again, the title of the Lord's message tonight, Be Blessed by Your Faithfulness. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito na kami ay mayroong pagkakataon upang ikaw po ay sambahin, upang ikaw po ay papurihan, upang ang iyong salita po ay aming pakinggan. Dakilang Diyos, salamat din po sa mga anak mo na patuloy na nagtatapat. Salamat po sapagkat kahit po sa midweek service, nandito po ang iyong mga anak upang bigyang pagpapahalaga ang pagtitipon at ang iyong gawain. I pray, O Father, that as we listen to your word, may you again bless our hearts, O God. Enlighten our minds, O Lord. Guide us. Ipakita mo po sa amin kung ano po ang mga bagay na dapat maituwid sa aming buhay. At nawadakilan Diyos sa aming magiging pag-aaral na ito, ang bawat isa po ay magkaroon ng eagerness na talagang patuloy na magtapat sa iyo. Hindi lang dahil sa pangakong pagpapala, kundi naniniwala kami na ito'y marapat sa Diyos na nagpapala, sa Diyos na napakabuti sa bawat isa po sa amin. I pray, O Father, that you will again fill me with your Holy Spirit. May you guide me, and may you bless your people, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So mga kapatid, mga minamahal, again, ang ating pong pag-aaralan, be blessed by your faithfulness. Maganda po na sa simula, maipahatid ko po sa inyo, maipaalam ko po sa inyo, na ang faithfulness po is not about fame. Ang usapang faithfulness po is not about fame. It is about firmness. It is not about popularity. It is about perseverance. Kumbaga mga kapatid, ang gusto kong makita nyo po sa magiging pag-aaral natin, ang faithfulness po is a requirement. Okay?
yung blessing po is the result. Yung pong katapatan, yan po ang requirement ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kasi sa totoo lang po mga kapatid, meron po mga pagkakataon sa buhay ng maraming Kristiyano na talagang nag-e-expect tayo ng mga bagay-bagay na hindi po dadaan sa proseso. Okay? It is good for us to learn and understand na meron pong proseso para sa pagpapala ng Panginoon. Yan po ang reason kung bakit sinasabi ko po sa inyo. At tatandaan nyo po, ang Diyos natin hindi napapabiro. Kaya wag nating gawing biro ang Christian life. Ang design ng Panginoon, hindi ka lang iligtas, kundi ikaw ay pagpalain. I-enjoy mo ang kasaganaan ng iyong buhay. Mga kapatid, mga minamahal, marami tayong nakikita ng mga mananampalataya na maayos ngayon, maya-maya lang po, iba na kaagad, mga kapatid. Talagang on fire, aktibong-aktibo, pero sa paglipas ng panahon, nananawa, nangihimagot. So it is good for us to learn and understand the teaching of the Word of God concerning faithfulness. Pagka sinabi nating faithfulness, kaya nga sabi ko po, nandoon po yung pong napakahalagang paalala na dapat ma-consider po. Ang sabi rito, a faithful man shall abound with blessing. I am emphasizing to all of you tonight na yung blessing po, mga kapatid, ay resulta ng pagiging tapat. Kaya nga ang title natin, Be Blessed by Your Faithfulness. By this we can see that in the design of God, yes, siya po yung nagpapala, pero meron kang kinalaman sa magiging pagpapala sa buhay mo. Ikinasa po ng Diyos doon sa idea na opo, siya po ang nagpapala, pero meron pong human side para ang ating pong buhay ay pagpalain. So may disenyo ang Panginoon para ako at ikaw ay kanyang mapagpala. At ito nga po mga kapatid, kung tutuusin, pwedeng diretsa na kaagad yan. Gusto mong pagpalain, magtapat ka sa Diyos. Now, marami pong mga nagpapa-spiritual kuno na sinasabi nila na mali naman, na kaya ka nagtatapat kasi gusto mo pagpalain ka. Mga kapatid, kung tatanggapin ko po yung ganong klase ng kaisipan na mali, na ikaw ay nagtatapat dahil gusto mong pagpalain ka, lalabas na ang Diyos nagdisenyo ng mali. Kasi it is the Lord, di ba, na nagdisenyo na ang pagtatapat ay magiging susi para sa masaganang pagpapala. Tapos sasabihin natin na mali po na kaya tayo nagtatapat kasi gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Magpakatotoo po tayo. Tama lang na gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Pero ang gusto kong maging maliwanag sa inyo, kahit gusto mo na pagpalain ka ng Diyos, kundi ka dadaan sa tamang proseso, kundi mo bibigyan ang requirement na ibinigay ng Panginoon, hindi mo gagampanan ang requirement na ibinigay ng Panginoon, hindi mo po pwedeng asahan na pagpapalain ka ng Diyos. Tama? Ngayon, lalo naman delikado, yung sasabihin mong, ba't ako, hindi naman ako nagtatapat, pero pinagpapala ako. Lalo naman nakakatakot yan. Diba? And sometimes, even pastors, nagiging careless na, di ba, yung statement po na sasabihin, alam mo, hindi lang naman Diyos ang nagpapala, ang diablo raw po nagpapala din. Mga kapatid, it is wrong to say that because ang usapang pagpapala, Diyos lang po ang pinanggagalingan. Di ba? Diyos lang po ang panggagalingan pagka pinag-usapan ng blessing. Kaya mga kapatid, kung sa kaaway nanggaling yan, kung sa diablo nanggaling yan, it is not right to use the word blessing. Diba? Kasi ang blessing ng Diyos nagpapalapit sa Kanya. Ang blessing ng Diyos walang sila, mga kapatid. Si Satanas po, pag nagbigay sa iyo yan, ng mga bagay-bagay, may sila po yan. May silo po yan. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to have a clear understanding about blessing. At ang sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessing. Please take note, hindi lang pagpapalain, kundi mananagana sa pagpapala. Kaya mga kapatid, ewan ko po sa marami sa inyo, basta sa akin po, ang isa sa akin pong rason kung bakit ako ay nagtatapat sa Diyos, una dahil karapat dapat siya, ikalawa dahil sinabi niya na pagpapalain ako kapag ka ako'y nagtapat sa Kanya. Amen? Malibang motibo yun na kaya ka nagtatapat, gusto mong pagpalain ka? Hindi po maling motibo yun. Yun po'y pagsunod doon sa requirement.
Ha? O bakit ka nagtatapat? Kasi sabi ng Diyos pagpapalain niya ako pag nagtapat. Yung iba po, magmukhang napaka-spiritual lang, hindi ako after sa blessing. Di ba? Mga kapatid, ang Diyos mo nagpapala, tas hindi ka after sa blessing. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ang nagdisenyo na siya'y magpapala. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na may tamang puso, ang isa sa dapat desire ng puso mo ay ang pagpalain ka ng Diyos. And I am telling you, ngayong gabing ito, na ang Diyos mismo ang nagsabi at nagbigay ng garantiya na talagang pagpapalain ka niya. In fact, hindi lang basta pagpapalain ka, kundi mananagana ka sa pagpapala at ito ay sa pamagitan ng pagtatapat mo sa Kanya. Amen? Given na po yun, na marapat lang na tayo magtapat sa Diyos. Pero ang Biblia po ang nagsabi, and moreover, it is required unto stewards that a man be found faithful. Kung mag-i-evaluate ka, di ba? Kalooban ba ng Diyos na hindi pinagpapala ang buhay natin? Hindi ko sinabing hindi ka pinagpapala. Kanya-kanyang suri po ito. Kanya-kanyang evaluation po ito. Mga kapatid, if the Bible is very clear and definite doon sa deklarasyon na ang sabi nga po ng teksto natin, a faithful man shall abound with blessing. Tandaan nyo po, wag mong hayaan na ikaw ay mananagana sa paraan mo, sa diskarte mo, sa strategy mo. Hindi mo kailangan ng diskarte, hindi mo kailangan ng strategy. Ang kailangan mo lang katapatan. Ang kailangan mo lang obedience. Ang kailangan mo lang bigyang pansin ang sinabi ng Panginoon. Hindi ko na kailangan dumiskarte sapagkat may malinaw na kaparaanan na ang Diyos na para managana ako sa pagpapala, magtapat ako sa Kanya. Ngayon, huwag yung palabasing tapat tayo kung on and off tayo sa ating pong pagdalo. Huwag nating palabasing tapat tayo sa Diyos na hindi natin ibinibigay. Alam mo sa sarili mong hindi mo ibinibigay kung ano yung para sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, walang kahit sino na po pwedeng mag-blame sa Diyos kapag ka siya hindi na pagpapala. Titiyakin ko po ito sa inyo na kapag ka ako ay hindi pinagpala, walang problema sa Diyos. Tiyak, ang problema nasa sa akin. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. God is always true to His Word. God is always true to His promises. God is always faithful, mga kapatid. At once na sinabi ng Panginoon, mapangahawakan po yan. Kaya kapag kami sinabi ang Panginoon, ang ating pong mga masasabi nating kapahayagan sa buhay, ang lalo pong magbibigay ng patotoo nito. Kaya, kamusta ang buhay natin? Bago mo pang maging desire na pagpalain ka, yan na po ang desire ng Panginoon para sa iyo. Diba? Even before we desire to be blessed, I want you to know na yan na po ang desire ng Panginoon. Hindi lang gusto ng Diyos na save ka. Hindi lang gusto ng Diyos na Kristiyano ka. Ang gusto ng Diyos, Kristiyanong pinagpapala ka. Ang gusto ng Diyos, ang maranasan mo, yung kasaganahan niya. Kaya nga may mga ilan pong mga punto, argumento na po pwede nating kapulutan ng ating pong po pwedeng panghawakan na katiyakan sa Panginoon na kung yung mga magulang sa lupa, kung yung ama sa lupa, liko, nag-iisip ng mabuti para sa kanyang anak, ako pa kayang ama ninyo sa langit? Sino sa inyo ang konbinsido na ang gusto ng Diyos pagpalain ka? Sino sa inyo ang magsasabi na ito na yung gusto ng Diyos sa buhay ko? Marami pang gustong ibigay na pagpapala ang Panginoon sa iyo. Kaya habang ikaw ay patuloy na nagtatapat sa Diyos, lalo namang patuloy ang buhos ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, faithfulness. Yung blessing, hindi na tayo magdudwell masyado roon. Bakit? Resulta yun outcome yun That is an automatic result of faithfulness. That is actually a very definite and guaranteed result ng faithfulness natin, ng ating pong katapatan. Yung pagpapala ng Diyos, bunga yan, resulta yan. Kaya ang ating bigyang pansin sa mensahe natin ngayon, faithfulness. Kaya anong title natin? Be blessed by your faithfulness.
So number 1, mga kapatid, be faithful in little things. Doon ka magsimula. Doon sa maliliit na bagay. Doon sa mga simpleng bagay. Doon sa mga kakaunting bagay na meron tayo. Tingnan niyo po ang sabi ng Luke chapter 16 and verse number 10. Luke chapter 16 and verse number 10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. So, here we can see that the Lord Jesus Christ, sa kanyang maliwanag na deklarasyon, nagsisimula ang katapatan sa mga bagay na maliit lamang. Opo, hindi mo kailangang maging mayaman bago ka magtapat. Hindi mo kailangang maging masagana bago ka magtapat. Sabi ko nga po sa inyo, yung kasaganaan, resulta ng katapatan yan. So kaya I want to somehow encourage every one of us tonight that if you really want to enjoy the blessing of God in your life, if you really want to prove that in your life, na maging patotoo mo yan, magsimula ka ngayon sa mga maliliit na bagay na meron ka. Mga estudyante, na iintindihan ng Diyos na estudyante ka pa lang. Pero bilang estudyante, ang kahit maliliit na bagay pa na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa iyo, ipakita mo na sa Panginoon na ikaw ay magtatapat sa mga simpleng bagay, sa mga maliit na bagay. At habang nakikita ng Panginoon yan, mga kapatid, nakikita at mapapatunayan mo na pagtitiwalaan ka ng Diyos sa mga higit na malalaking pagpapala. Di ba? Alam nyo, ang masaganang pagpapala, hindi ito sa isang iglap nandyan kaagad. Kaya nga sabi ko po, ang requirement, faithfulness eh. Di ba? Ang requirement, faithfulness. Doon ba sa maliliit na halaga na meron ka, na pagkakatiwalaan ka ba ng Diyos? Nagtatapat ka ba sa mga simpleng bagay na meron ka? Di ba? Ikaw ay napagkatiwalaan ng gawain. Baka mamaya mga kapatid, sa simpleng gawain na ginagawa mo sa church, hindi mo pa magawa ng may katapatan. Paano ka pagtitiwalaan ng Diyos ng higit na malaking ministeryo? Mga kapatid, mga minamahal, it is great and wonderful to experience in our lives that as we serve the Lord, because we are faithful, doon sa mga simpleng bagay na pinagkatiwala niya, mapapansin nyo, dati ganito lang pinagtitiwala ng Panginoon sa akin. Ngayon, grabe na yung ipinagkakatiwala ng Panginoon sa akin. Di ba? So, mga kapatid, alam nyo, as we study this message, may mga magiging realization tayo eh. Ang mahalaga lang kasi, tuwing nakikinig tayo, yung katapatan ba sa sarili? Di ba? So, huwag kang mag-expect na pagtitiwalaan ka ng Diyos sa malalaking bagay kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na yung simpleng bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi ka mapagkatiwalaan. Di ba? Mga kapatid, kahit naman tayong tao, alam po natin yan. Hindi ka basta magtatalaga ng isang tao na duda ka sa katapatan ng tao na yan. Hindi ka po pwedeng maglagay ng katiwala na hindi mo susubukin at kinakailangang mapatunayan. Mga kapatid, I am challenging every one of you. Sa totoo lang, hindi tayo kailangan subukin ng Diyos para makilala niya tayo. Sapagkat kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. But listen, ang gusto ng Diyos ipakilala sa iyo kung sino ka. Kaya ikaw mismo, mag-evaluate ka. Nakikilala mo na ba ang sarili mo? Ikaw ba'y mabuting katiwala ng Panginoon? Ikaw ba'y nagtatapat sa pinagkakatiwala ng Diyos sa buhay mo? Mga kapatid, mga minamahal, we need to be faithful in little things. We need to be faithful kahit sa mga maliliit na bagay sa ating buhay. Yes. Mga kapatid, maganda rin po na maging faithful tayo in our labor. Be faithful in the least or in little things. And we must be faithful also in our labor. Mga kapatid, as we work for God, as we do the will of God in our life, as we serve God, ang faithfulness po napakahalaga.
That is the idea actually of what the Apostle Paul said doon po sa Galatians chapter 6. Ito po halos kabisado ng marami sa atin. Pero ito po yung idea na sa pagle-labor natin, sa pagpapagal natin, sa pagmiministeryo natin, meron pong human tendency. Ano po yan? Manghinawa tayo. Ano po yan? Manghimagod tayo. Kaya ang kalooban ng Diyos, sa pagpapagal natin, maging faithful tayo. Amen? Galatians chapter 6 and verse number 9, and let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Mga kapatid, mayroong pangakong pagpapala sa pagtatapat. Amen? Kaya sa bawat pagpapagal natin, kailangang magpaka-faithful po tayo. Hindi nyo kailangan na maghintay sa tao. Wag ho ang tao ang ating asahan. Wag po tayong sumandal sa tao. Wag tayong manghawakan sa tao. Wag tayong dumepende sa gagawin sa atin ng tao. Tandaan po natin yan na sa usapang pagpapagal, sa usapang paglilingkod, higit kanino paman, sa Diyos tayo naglilingkod. Ang ginagawa natin para sa Kanya. And we are very much encouraged na alam po natin that our God is not unrighteous to forget our work and labor of love. And the Apostle Paul said, huwag kayong manghimagot sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, marami po ang mga nagpasimula, pero nasaan na ngayon? Meron pong mga nagpasimula na sobrang aktibo. Very much active, very much involved sa usapan ng paglilingkod, ng pagmiministeryo. Pero ngayon, kamusta na? Mga kapatid, huwag niyo pong masamain. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na ito naman ay proven thing. Na ang senior pastor po ninyo, mula nung ako po'y maging Kristiyano, naging worker po ako at ngayon pastor na ako. At sa usapang tao po, pwedeng nandoon na ako sa posisyon na po pwedeng utos na lang po at hayaan na lang natin ang ibang gumawa. Pero mga kapatid, I believe walang kahit isa man sa inyo na magsasabi na sa aking pagpapatuloy nang himagod ako. Napapagod? Oo. Nahihirapan? Oo. Nasasaktan? Oo. Naapektuhan? Oo. Pero bumigay para doon sa pagod, bumigay dahil nasaktan. Mga kapatid, sa lahat ng naranasan ko po, ang nakita ko yung importansya na laging magpatuloy. To always do the will of God in our lives. Yun ang sabi, let us not be weary in well-doing. Faithfulness po yun. Faithfulness po yun, mga kapatid. Minsan, magle-labor ka, pag walang pumansin, ayoko na nga, walang nakakapansin eh. Parang ang tagal-tagal ko nang ginagawa ito, parang walang nangyayari. Parang lang. Di ba? Ang pinagtatapatan natin, Panginoon. Tandaan niyo po ito, na ikaw, nagtatapat ka sa Panginoon at dapat kilala mo na ang Panginoon tapat. Tapat sa kanyang pangako. Hindi po pwedeng sirain ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Hindi totoo na may nakalagpas sa Diyos. Lahat ng ginawa mo, lahat ng pagdalo mo, lahat ng pagsisilbi mo, lahat ng pagkanta mo, lahat ng pagtugtog mo, lahat ng pagbibigay mo, lahat ng paglilingkod na ginagawa mo, walang kahit isa man dyan na hindi po nakatala sa Diyos. Kaya lang po, pati puso mo, alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa pagdalo. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa pagkanta. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa pagbibigay. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa pangangaral. Alam ng Diyos ang nasa puso mo sa lahat ng ginagawa mo. Mga kapatid, at yun po, ang Diyos ang nagde-determine kung ito'y ginawa natin ng may katapatan or may pagpapaimbabaw. Kaya pagka nakakakita tayo, sipag naman niya eh.
Tuwing nakikita ko, talagang napaka-active, napakasipag. Pero bakit parang ang higpit ng pagpapala? Hindi naman po pwedeng masira ang Diyos sa kanyang salita. Ngayon, ang gusto ko lang pong maging maliwanag sa inyo, pagka pinag-usapan natin ang pagpapala, huwag kayong mag-iisip na ang blessing, material na bagay lang. Di ba? Pwede bang ang tao, pinagpala, ang lungkot-lungkot? Dami nga niyang pera, ang lungkot naman ang buhay niya. Opo, mga minamahal, that is very possible to happen. That you have so many things in your life. Marami kang account, marami kang bank account, marami kang material na bagay, marami kang magagandang bagay, pero malungkot ang buhay mo, wala kang kapayapaan, hindi pinagpala ang tawag doon. Di ba? Ang mga totoong pinagpala, mga kapatid, nakakapagod talaga yan. Ikaw ba naman pagpalahin ng matagal na panahon? Pinagpala ang tawag doon. Mga kapatid, mga minamahal, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Huwag kang magmadali sa pagyaman. Hindi ikaw ang magdedetermine ng iyong pagyaman. Ang Diyos ang magpapayaman sa iyo. Ang Diyos ang magpapala sa iyo. At ang Diyos na magpapayaman at magpapala sa iyo, ang sabi niya, magtapat ka sapagkat ang nagtatapat ay mananagana sa pagpapala. Pagka sinasabi ko yung nananagana sa pagpapala, may mga kinakabahan eh. Di ba? Kasi yung alam na nila ang susunod pagka yung tunog nananagana eh. Di ba? Mga kapatid, kasi nga marami naman talaga namamagana. Huwag mapagod. Minsan, nandoon eh. Tinitingnan lang ng Diyos kung gaano ka magtatapat sa pagpapagal mo eh, sa paglilingkod mo. Di ba may mga pastor nga nag-quit kasi ang tingin niya, parang wala naman nangyayari sa ministry. Hindi tayo nagsiserve by sight. Nagsiserve tayo by faith. At dahil by faith tayo nagsiserve, hindi tayo nagpapa-apekto sa sight, mga kapatid. At ang hindi nagpapa-apekto sa sight, magpapatuloy lang yan. Wala man siyang nakikita as long na alam niya na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos at matapat niyang ginagawa ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, faithfulness in little things. Be faithful in little things. Be faithful in our labor. And be faithful in our loyalty. Allegiance. Diba? Kasi alam niyo yung mga Kristiyano walang allegiance eh. Allegiance, di ba? Allegiance. Ang anumang karanasan sa buhay natin pagmiministeryo ay isang magandang pagkakataon para patunayan natin ang loyalty natin sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ba may issue tungkol sa loyalty? Wala raw pong loyalty sa tao, ang loyalty dapat sa Diyos. Okay? Mga kapatid, ako po'y 100% agree na ang loyalty dapat sa Diyos. At ang loyalty sa Diyos ay may manifestation. Pagka loyal ka sa Diyos, magiging loyal ka sa gawain niya. Tama? Because if you really believe that this ministry is God's ministry, paano mo ipapakita yung loyalty mo sa Diyos? Di ba? Paano ka magiging loyal sa Diyos kung hindi mo matututunang sumunod sa taong inilagay ng Panginoon? And you know what? Yung faithfulness na ating pong pinag-aaralan ngayon, hindi ito hanggang kaya mo lang. Hindi ito yung hanggang kung kailan mo lang magustuhan. Ang faithfulness, sa tinatawag nating loyalty natin, ito'y hanggang kamatayan. Yes. Revelation chapter 2 and verse number 10. Revelation chapter 2 and verse number 10. Ang sabi po, mga kapatid, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Mga kapatid, ang blessing, resulta ng faithfulness yan eh.
wala pong magtatapat sa Diyos na magiging lugi o talunan. Yes. So kaya nga sabi ko po, ang encouragement natin, kumbaga, ang ibig sabihin ng faithfully is to stay true even in pressure. Kahit sa time nang masasabi nating, even under pressure, ang talagang tapat ay mananatiling tapat. So yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, ang pinag-aaralan natin, napakahalaga sapagkat susi ito para ang buhay natin mapagpala. Diba? Huwag kang mainip. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. Mag-concentrate ka sa pagtatapat at yung resulta nito, i-enjoy mo. Ang resulta nito, ma-experience mo, ma-enjoy mo, mga kapatid. At ito ang masasabi nating magiging encouragement sa buhay natin. Diba? Kaya nga sabi ko, ang challenge ko po, let us experience the blessing of God. Let us enjoy the blessing of God. And let us be encouraged doon po sa mga pagpapala ng Panginoon. Kaya nga, ang simpleng binigyan ko ng pansin kanina, yung idea nung talata. Kasi yung last part niyan, yun daw pong mga nagmamadali sa pagyaman. Siguro po para sa mas madaling pagkaintindi, pagka yung pong mga sariling diskarte, di ba? Yung mga sariling paraan. At ayaw dumaan sa proseso. Mga kapatid, tinitiyak ko po sa inyo, wala pong mararating. At kung ano man ang kanilang marating, kung meron man, hindi po magiging ikasisiya sa buhay. Kaya nga napakaganda po na ngayong gabing ito, yun po ang ating pong, kumbaga, ibaon sa puso natin. Di ba? Hindi po masamang gustuhin mong pagpalain ka. Pero masama na gusto mong pagpalain ka, hindi ka naman nagtatapat. Hindi ka nagtatapat sa mga simpleng ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Hindi ka nagtatapat sa pagpapagal at paglilingkod mo sa Panginoon. At hindi ka nagtatapat sa kalagayang hindi ka nagiging loyal sa Kanya. Wala po ang allegiance natin sa Kanya. Mga kapatid, that is the reason why ang sabi ko po, ang message po natin from the Word of God, knowing na ang blessing, ang susi ay ang pagtatapat. Be faithful in little things. Be faithful in our labor. And be faithful in our loyalty. Amen? In conclusion, let us walk faithfully. In conclusion, let us work faithfully. And let us worship. Let us worship faithfully. Kasi ang katapatan natin dapat makita sa lakad natin yan eh. Ang katapatan natin dapat makita sa gawa natin yan eh. Ang katapatan natin dapat makita sa worship natin yan. Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, kung tayo po ay pumupunta sa church para sambahin po natin ang Panginoon, makita po nawa na hindi tayo nakadepende sa sitwasyon, hindi tayo nakadepende sa tao, hindi tayo nakadepende doon sa mga masasabi natin programa at palatuntunan ng tao. Nawa ang reason kung bakit nandito kayo, it is because of your faithfulness to God. Because we believe that it is but right and reasonable for us to be faithful to our faithful God. A faithful man shall abound with blessing. Well, sinasabi natin, na ang usapang blessing, hindi material lang. Ang usapang blessing, hindi pinansyal lang. Pero mga kapatid, gusto kong matutunan nyo sa Bible na sa usapang blessing, kasama ang material. Sa usapang blessing, kasama ang pinansyal. Sa usapang blessing, kasama ang pisikal. Pero syempre po, ito ay mga bahagi lang ng pagpapala ng Panginoon. Kaya let us enjoy the blessing of God. Yung bang spiritual blessings, di ba? Yung pong masasabi po nating physical blessing, financial blessing, material blessing, yun po ang gusto kong maging encouragement sa bawat isa sa atin. Christians, a faithful man shall abound with blessing. Garantisado po yan.
Ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa atin yan. Diba? Kung sakali mang wala ka pa sa ganung level, mga kapatid, hintay lang. May panahon ang Panginoon. Kumbaga sa usapan ng ating pong pag-ani, hindi naman right away, nandyan po yan. Pero ang gustong makita ng Diyos sa atin ay ang ating pagtatapat. Kaya, kamusta po tayo sa mga Christian services natin? Kamusta tayo sa giving natin? Kamusta tayo sa mga ministries na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Mga kapatid, it is required unto stewards that a man be found faithful. Ang dami pong mga tao, pag nakausap nyo, bidang-bida ang sarili. But a faithful man who can find. Most men proclaim everyone his own goodness. But a faithful man who can find. Be faithful. Because a faithful man shall abound with blessing. Everybody stand up, please.